Good evening, my dear friends. Naks, nakakapanibago, di ba? Nasa Peña tayo pero umi-English tayo. No? But this is our second week as we have started our English Mass, especially during the anticipated Mass on Saturday. No? You might be wondering, bakit ba tayo mag-i-English? Gayong Tagalog naman tayo. Ang pagkakaroon po ng misa sa Ingles ay bahagi ng hindi lamang paghahanda, kundi bunga ng pananalangin. We have decided to include an English Mass in our parish, first to cater for those who wanted to have a Mass in English. And second, we have decided also to have an English Mass in our parish so that we'll also be equipped. Hindi po ibig sabihin tagapako, tagapandakan tayo. Hindi na tayo matututong umingles. Hindi na tayo matututong makaintindi ng ibang lengguwahe o wika. Kaya ito'y hindi lamang pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pagkakaroon din ng English na misa sa ating parokya at pamayanan ay bahagi din ng pagpapaunlad ng ating mga sarili at kaalaman. Kung alam nyo lamang kung paano naghanda ang mga lektor natin. No? Talagang kinakabahan sila kung sino maa-assign ng English Mass. No? Ganon nila pinaghahandaan yung ating bawat pagdiriwang. We're now on the 10th Sunday in Ordinary Time. And as we begin this ordinary season, we have confronted with a rather sad occasion in the very life of Jesus in the Gospel. What could be a happy homecoming turned out to be otherwise. Sanay tayo na kapag nagbabalik bayan, sanay tayo kapag umuuwi ng tahanan, masaya ang bawat pagtanggap. Mainit ang bawat pagtanggap. Pero kakaiba ang naranasan ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ang dapat sanang masayang pagbabalik bayan ay nauwi sa isang malungkot na karanasan. Bakit? Sapagkat mismong ang mga kababayan ni Jesus, mismong ang mga kaibigan at kababayan ng Diyos, anong sabi sa Kanya? He is out of His mind. Nasisiraan na siya ng bait. That is why instead of a warm welcome from His family and friends back in Nazareth, when Jesus received a harsh judgment. He is out of His mind. Malamang tinatanong natin ang ating sarili, ano nga bang dahilan? Bakit ganito ang pagtanggap ng mga tao kay Jesus? Marami pong dahilan kung bakit nasabi ng kanyang mga kababayan, nasisiraan na ng bait ang Panginoon. Una, para sa kanila, isang kahangalan ang ginawa ni Jesus na iwanan ang kanyang sariling pamilya. Isang kahangalan para sa mga kababayan ni Jesus ang talikuran, ang comfort ng kanyang sariling tahanan. That is why in the minds of every people, there is a kind of foolishness to leave all this and instead to become an itinerant preacher. Nasisiraan daw ng bait si Jesus sapagkat iniwanan ng pamilya, nagtungo sa ibang lugar upang mangaral. Pangalawa, sa aking pong palagay, nabalitaan din marahil ng kanyang mga kababayan kung ano-ano na ang ginagawa ng Panginoon sa iba't ibang lugar na kanyang pinupuntahan. That is why for them, it is also foolishness indeed to go against the powers that be of Jesus' time. Anong ibig ko pong sabihin? Maraming pagkakataon sigurado, nabalitaan ng kanyang mga kababayan, napatrobol ang Panginoon. Napaaway si Jesus. Nagkrusa naman ang kanilang landas nino ng mga eskriba at ng mga pariseyo. That is why the townspeople of Jesus thought He is indeed out of His mind. Aba, ang kalabanin mo ba naman ng mga makapangyarihan? Ang makipagsabayan ba naman sa mga guro ng salita ng Diyos? Mga teacher noong panahon na iyon. Indeed, that is a kind of foolishness. Pangatlo,
They might have also known how fast and rumors can fly even during Jesus' time. Kahit wala pang cellphone, kahit wala pang social media, whom Jesus associated himself with. Hindi ba? Kilala namin ang taong ito. He is just one of us. You can just imagine, yung mga tao, mga kababayan ni Jesus, malamang nag-uusap-usap sila. Wala namang tatay yan ha. Natatandaan nyo? Ganun siya pinakilala ng mga tao. Hindi ho nabanggit ang pangalan ni Jose. Ang sabi ng mga tao, hindi ba't anak siya ni Maria at ang kanyang mga kapatid? Katakataka na hindi binanggit ang pangalan ng kanyang tatay. Bakit? Sapagkat kahit po nung panahon na yon, marami ng marites. Pinag-uusapan ng mga tao, anak siya sa labas. That is why it's a kind of foolishness for Jesus to go out of His way, to preach, and to become somehow a rock star, sapagkat maraming tao na ang nakakakilala sa Kanya. Gayong kilala namin kung sino siya. Pang-apat, He must also out of His mind for His townspeople. Why? Because they must have heard the teachings of the Lord. Bakit? Totoo naman talagang out of the box ang mga tinuturo ni Jesus. Ano-ano po yung mga yon? Love your enemies. Malamang sinasabi po ng kanyang mga kababayan, sira ulo talaga to. Paano mo mamahalin? Kaaway mo nga. Ano pa mga tinuturo ni Jesus? Ang nauuna, nahuhuli. At ang nahuhuli, inuuna. Na kung saan ang kompetisyon ay isang mahalagang bahagi ng bawat kultura. He must have been out of his mind. At ang pinakamatindi sa lahat, bahagi ng ginagawa ni Jesus, laging laman ng kanyang pagpapangaral. Ano po iyon? Anak daw siya ng Diyos. And I believe, my dear friends, these are all the accusations of Jesus' townspeople why he was indeed called out of his mind. Alam nyo, kung ating titignan yung mga nangyari po kay Jesus noong kanyang panahon, hindi naman pong malayong nangyayari sa panahon natin ngayon. Sa panahon po natin ngayon, pansinin po ninyo, pag may mga kasamahan po kayo sa loob ng opisina, pag may mga kasamahan sa loob ng opisina na nagsusumikap magpakabait, magpakabuti, anong sasabihin po nung iba? Aminin natin. Pag mayroon nagpapakabait, sasabihin natin, sumisip-sip lang yan. Dito po sa ating parokya, sa bawat simbahan, pag mayroon po tayong nakikitang mga taong talaga namang nagsusumikap, mamuhay ng may kabanalan, ano pong sinasabi natin? Baka lumagpas ka sa langit. At sa maraming pagkakataon, ano po yung nangyayari? There is always a cause for division. There is always a cause to be divided. Kaya nga po nakita natin sa unang pagbasa, ano po yung ipinakita sa atin? Ang pagtutunggalian ng mabuti at ng kasamaan. Nagtagumpay yung masama, bakit? I hope, my dear brothers and sisters, that by this time, when you will be asked, what is the sin of our first parents, I hope you would not say, eating of the apple. May mga Katoliko pong ganun, pag tinanong mo, anong kasalanan ni Eva at Adan? Kumain ho ng mansanas. The first sin of our parents is what? Disobedience. They disobeyed. Why? Because of pride. There is always a fight between the good and the bad. At nakita po natin yan sa ating ebanghelyo. Sira ang ulo, ang sabi kay Jesus, sapagkat kakaiba ang pamantayan ng maraming tao. Kaya nga po alam ninyo, habang nagninilay ako, marahil o sigurado po ako, hindi po napagtanto ng mga kababayan ni Jesus yung pagkasira ng bait
na ipinupukol sa Kanya. Why? Because the foolishness of Jesus led Him on the cross. The foolishness of God paved the way to give His only Son so that the world will be saved. Kaya nga po ngayong gabing ito, napakasimple lamang po ng mensahe ng ating mga pagbasa. Una, ano po ba yung mga pagtutunggalian na nagaganap hindi lamang sa paligid, kundi sa loob, sa ating mga kalooban? Sigurado ako, naniniwala naman ako, na lahat po tayo sa loob ng simbahang ito, nagsusumikap naman tayong magpakabuti at magpakabanal. O baka mali po ako. Sigurado naman ako, wala naman sigurong taong gigising sa isang umaga, sasabihin niya, maghahasik ako ng lagim ngayong umagang ito. Natitiyak ko, marami man tayong kahinaan, pero nandun yung pagsusumikap, gusto kong bumait. Gusto kong magbago. Doon po nagsisimula yung pagtatunggalian ng mabuti at ng masama. Pero ano pong sabi ni San Pablo? Naroon ang pagtutunggali, pero paano natin malalaman kung sino ang mananalo? Simple lamang ang sagot ni San Pablo. Ang sabi niya, malalaman mo kung sino mananalo kung ikaw ay para kay Kristo. Malalaman mo kung sino ang magtatagumpay kung ang bawat pinahahalagahan mo, pinapahalagahan ni Kristo. Kaya nga hindi ba, sa panahon po natin ngayon, kung ang tinuturo ng mundo, mang-away ka, para ikay katakutan, para mukha kang matapang, pero ang turo ni Jesus, hindi. Magpakumbaba upang mas magmahal. Malamang sasabihin niya, Father, kapag naman po nagpakumbaba ako, aapak-apakan din lang naman din po ako. Kakayang-kayanin din po ako. Hindi ba't gano'n naman talaga ang nangyari kay Kristo? Pero kinakailangan natin maunawaan na ang bawat tagasunod ni Jesus, saan nagtatapos ang kanyang kwento? Ang bawat tagasunod ni Jesus magtatapos sa kanyang kwento sa kwento ng tagumpay. Kailan ba natin nakitang yung masama nagtagumpay sa dulo? Kailan ba natin nakita na yung hindi mabuti ang siyang laging nananalo? Marahil oo, paminsan-minsan bumibingo, pero sa bawat pagtatapos ng kwento, ang mabuti ang siyang may huling halakhak. Kaya yun po yung ating dapat tignan. Sino po bang nananalo sa bawat pagtatunggalian na nagaganap sa ating bawat kalooban? At pangalawa, malalaman lamang natin kung sino ang mananalo kung lagi natin pinipili ang panig ni Kristo. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, meron daw pong isang kwento ng lolo at ng kanyang apo. At ang sabi ng kanyang lolo sa kanyang apo, Apo, sa bawat puso ng tao, meron siyang dalawang inaalagaang lobo. Wolf. A good wolf and a bad wolf. At ang dalawang lobong ito, laging naglalaban sa kanyang puso. Laging nagtatalo. Laging nag-aaway. Kahit ang tanong ng apo, kung lagi po silang nagtatalo, sino po ang nananalo? Ang sagot ng lolo, ang nananalo, yung lobong inaalagaan mo. Yung lobong pinapakain mo. Yung lobo na lagi mong kasakasama at iniisip. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, imagine natin, tayo rin may dalawang lobo sa puso natin. At ang bawat pagtatanggalian, kahit pa noon at magpasa hanggang ngayon, nangyayari sa panahon natin. Ang laban ng mabuti at masama. Ang laban ng mabuti at hindi tama. Pero ang tanong, sino ba ang ating papapanaluhin? Sino ba ang dapat na magtatagumpay sa buhay natin? Ang bawat lobo na inaalagaan natin. Sa misang ito, yung po yung ipagdasal natin. Marami man tayong kahinaan, marami man tayong kapintasan sa buhay, pero lagi natin sikapin. Piliin ang tama, gawin ng mabuti. At natitiyak ako, ang bawat Team Kristo
nagtatapos sa tagumpay, nagtatapos sa bawat panalo. Amen.